Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Lenny S. Muanya. At ngayon, ating tatalakayin ang mga variety ng wika. Bago natin simulan, basahin muna natin ang ating layunin. Meron tayong dalawang layunin. Una, sa pagtatapos ng module na ito, kaya kong isa-isahin ang mga variety ng wika. Pangalawa, sa pagtatapos ng module na ito, kaya kong sabihin ang mga katangian ng bawat variety ng wika. Ngayon, ating aalamin ang mga variety ng wika. Ngunit bago yan, ating munang tatalakayin kung ano ang variety ng wika. Ang variety ng wika ay ang mga anyo o paraan ng paggamit ng wika na naiiba batay sa salik tulad ng lugar, grupo ng tao, edad, kasarian o antas ng edukasyon. Ibig sabihin, kahit iisa ang wika na ginagamit ng mga tao, mayroong iba't ibang bersyon ng estilo depende sa konteksto ng wika. Una, idiolectic. Bawat individual ay may sariling estilo ng pagpapahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa, gaya ng pagkakaroon ng personal na paggamit ng wika na nagsisilbing simbolo o tatak ng kanilang pagkatao. Ito ay may magsalitang namumukod-tangi o unique. Kumbaga, yung idiolectic, ito ay natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao. Iba-iba ang boses, salita at estilo ng pananalita ng bawat individual. Halimbawa, yung Magandang Gabi, Bayan ni Noli de Castro. Pangalawang halimbawa, Hindi ka namin tatatanan ni Mike Enriquez. At yung isa pang halimbawa ni Jessica Soho, yung Lumipad ang aming team. Pangalawa, dialect. Ito ay variety ng wika na nalikha ng dimisyong geograpiko. Ito ang salitang gamit ng mga tao ayon sa partikular na lalawigan na kanilang kinabibilangan. Tayo ay may iba't ibang uri ng pangrelihiyon na kung tawagin ay wikain. Ito ang variety ng wika na nakabase sa heograpiya o lugar. Iba ang salita o bigkas depende sa rehiyon. Halimbawa, yung Tagalog, bakit? Sa Batangas, bakit ga? Bataan, bakia? Sa Ilocos, bakit ngay? Sa pagpapatuloy, pangatlo, sociolect. Minsan ay tinatawag na sociolect, ito ay pansamantalamang variety lamang. Ito ay uri ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa katangiang sosyo-ekonomiko at kasarian ng individual na gumagamit ng mga natural na salita. Ito ang variety ng wika na ginagamit ng partikular na grupo batay sa kanilang katayuan sa lipunan, kasarian o karaniwang ugnayan at interes sa isa't isa. May mga halimbawa ito. Una, Ripapeps, ala na ako datong Ang ibig sabihin, pare, wala na akong pera. Ito ay informal na usapan na magkakaibigan o casual na usapan. At pangalawa, oh my God, it's so mainit naman dito. Ang ibig sabihin ay, naku, ang init naman dito. Ito ay pinaghalong Tagalog at Ingles na tinatawag na Taglish ay kadalasang ginagamit ng iba sa socio-economic. Naintindihan po ba ang sociolect? Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat, ethnolect. Ito ay isang uri ng wika na na-develop mula sa salita ng mga etnolongwistang grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng ethnolect. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko. Ito ang variety ng wika na konektado sa isang partikular na pangkat etniko o katutubong grupo na nagpapakita ng kanilang kakaibang kultura at kakaibang pamumuhay. May mga halimbawa ito para mas maunawaan natin. Una, bakul. Tumutukoy sa mga gamit ng mga ibatan na pantakip sa kanilang ulo. Ito ay tradisyonal na gamit ng mga ibatan na pantakip sa kanilang ulo. Pangalawa ay bulanim. Salitang naglalarawan sa paghugis buo ng buwan. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakaibang pagpapahayag o kakaibang salita. Pangatlo, laylay diksika, salitang iniirog kita na ibig sabihin ay iniibig kita. Sa mga grupo ng kakanye ng Mountain Province,
At yun lamang po, ito ay mga halimbawa ng Itnolek dahil sapagkat ito ay nagpapakita ng kanilang kakaibang tradisyon at kakaibang kultura at pamumuhay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Leslie Ann Yabo at ipapatuloy ko ang Ecolek. Ito ang variety ng wika na kadalasang ginagamit sa loob ng ating tahanan. Ito ang salitang madalas na namumutawi sa bibig ng mga bata at mga nakakatanda. Malimit itong ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipagtalastasan. Mga halimbawa nito, palikuran, banyo o kubeta, silig-tulugan, pahingaan o kwarto. Pang-anim, pidgin o pidgin. Ito ay variety ng wika na walang formal na istruktura. Ito ay binansagang nobody native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawang ring magkaibang wika. Sila ay walang kumong wikang ginagamit. Umaasa lamang sila sa mga makeshift na salita o mga pansamantalang wika lamang. Halimbawa nito, ako kita babae. Ibig sabihin, nakakita ako ng magandang babae. Kayo bili alak akin, kayo na ang bumili ng alak para sa akin. Ako po si Ginong Chris Aranilla at ang aking tatalakayin ngayon ay ang Creole. Ano ba ang Creole? Ang Creole ay isang ganap na wika at nabuo mula sa isang pidgin na naging unang wika o mother tongue ng isang komunidad. At ano ba ang pidgin? Ang pidgin naman ay isang pansamantalang wika na binuo para sa praktikal na komunikasyon tulad ng kalakalan o trabaho sa pagitan ng mga grupo na magkaibang katutubong wika. Sunod naman ay ang register. Ano ba ang register? Ang register ay ginagamit nakabatay o nakatepende sa isang sitwasyon. Kagaya na lamang ng kapag mayroong dayuhan na dumayo sa ating bansa at hindi nila maintindihan ng ating lingwahe, kagaya ng Pilipino, kaya kailangan natin mag-adjust sa ating pananalita. Gumagamit tayo ng English para maintindihan nila tayo. At isang halimbawa ay sa sitwasyon, kagaya ng mga meeting, mayroong mga kapwa Pilipino natin na hindi makaintindi ng Bisaya, kaya kailangan natin gumamit ng Filipino language para magkaintindihan tayo lahat. Katapos nating talakayin ang mga variety ng wika, no? At para sa ating konklusyon ng lahat, para mas maunawaan at mas madaling maintindihan ang iba't ibang variety ng wika gaya ng Etnolek, Sociolek at Dialect at iba pa ay nagpapakita ng pagiging dinamiko at yaman ng ating wika. Bawat isa ay sumasalamin sa kung paano nagbabago at umaangkop ang ating wika batay sa gumagamit, sitwasyon at kultura natin. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.